You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Let's all rise in reverence to the Word of God. We're going to be reading from Isaiah chapter 6. Hanapin natin sa Bible. Whether digitally or in our Bibles there. So, Isaiah 6, starting at verse 1. Let's read. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above him stood the seraphim. Each had 6 wings. With 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one called to another and said, Holy, holy is the Lord of hosts, and the whole earth is full of his glory. The foundations of the threshold shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. And I said, Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. And then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar. And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned for. And I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then I said, Here I am, send me. And he said, Go and say to these people, Keep on hearing, but do not understand. Keep on seeing, but do not perceive. Make the heart of these people dull, and their ears heavy, and blind their eyes, lest they see with their eyes and hear with their ears, and understand with their hearts, and turn and be healed. Then I said, How long, O Lord? And he said, Until cities lie waste without inhabitant, and houses without people, and land is a desolate waste. And the Lord removes away people far away, and the forsaken places are many in the midst of the land. And through a tent remaining in it will be burned again, like a terebinth or an oak, whose stump remains when it is felled. The holy seed is its stump. Let us pray. Lord, thank you for your word. And Lord, di namin alam kung anong aasahan pa namin sa pagtatapos ng taon. Di namin din alam kung excited ba kami na natatapos na yung taon. But Lord, we worship you, Lord God. We magnify you in the highs and in the lows. Lord, may that be our heart. In Jesus' name, amen and amen. All right, go ahead and take your seat. At batiin naman natin yung ating katabi. Sabi mo sa kanya, Happy New Year uli. Happy New Year. So, we're ending the year with one word, worship. Can you say worship? And inisip ko, what does worship have to do with how we end the year? Okay, tapos sa January 1, New Year, mag-worship din. Okay, so parang anong kinalaman ng worship sa pagtatapos ng taon? Hindi ba dapat mag-ingay? Sino sa inyo, mag-iingay kayo ngayong December 31? Yun ba yung goal? Sino sa inyo tatalon? Ngayong December 31, yun ba yung goal? Hindi ko alam kung anong goal ninyo, kung ano bang kulturang meron. Hindi ko naman sinasabi huwag kayo mag-enjoy. Maganda naman yun But the point is, today we're gonna say, at the end, we ought to worship. Now, yung verse na binasa natin is, in the year that King Uzziah died, okay? Si Uzziah po ay isa sa pinakamagaling na hari ng Israel. He ruled for 50 plus years. No? Dati, pag mahaba yung rulership, ibig sabihin, mabait yun, tsaka magaling yung leader. Namatay na siya. Okay, yun yung problema. So, how is this related to the end of the year? It speaks about the end of an era. Okay, sabihin niyo po, the end of an era. Natapos na yung era, no? Ngayon yung 2025 natapos na. So, let's say ikaw si Isaiah, nakita mo tapos na. Okay? Ano na ngayon ang iisipin mo, and what does the heart of worship have to do with that?
Because when things end, there is a period of uncertainty. Can you say uncertainty? Di ba pag natatapos na, kunwari, sino sa inyo graduate ka this year? College, high school. Yan, di ba? Yung sino sa inyo, next year, gagraduate ka. Yan, mas marami, no? But the point is, masaya ka naman, nag-graduate ka, di ba? Tapos na. But also, ang sabi rin sa graduation, anong tawag? Commencement exercise. That this is not really the end, but a beginning. So the end is not about the end. The end is about a beginning. Okay? Sino sa inyo yung may senior card ka na? Okay? Para mamaya magpalibre kayo, di ba? Alam niyo minsan, hindi naman po masama maging senior. Masaya naman maging senior, di ba? Bakit? Kasi pag naging senior ka na, mas naiisip mo kung anong mahalaga sa buhay. Okay? So dapat, kahit di ka pa senior, isipin mo na, kung senior na ako, ano ba ang dapat kong gawin sa buhay? Because when you think about the end, you know what to do today. Okay? So, kung natatapos na siya, at ang result ay worship because there is uncertainty. Kasi tuwing natatapos po ang mga bagay, ang taon, naghahanap po tayo, ano nga bang mula sa 2024 na pwede kong panghawakan? Ano po bang, tignan nyo nga po yung 2024, ano bang pinanghahawakan nyo na ginawa ni God noong 2024 upang ikaw ay merong excitement sa 2025? Sino sa inyo excited ka sa 2025? Yan, di ba? Sino sa inyo excited kang matapos na yung 2024? Di ba? Parang, pag iniisip nyo, ito yung year na namatay si Bishop Ferdy. Gabi talaga. Hindi natin inasahan yun, ano? But it happened this year. Ano kaya mangyayari sa 2025, di ba? Parang sana walang mamamatay, no? Sana lahat mabubuhay, magkakaasawa lahat. But we don't know that. So, iniisip ko, ano nga ba yung dapat nating gawin at the face of uncertainty? Magpaputok. Alam nyo ba kung bakit may mga, anong year next year? Year of the, snake. Tignan nyo, alam ninyo? Alam nyo ba kung bakit may mga year of the snake na yan? Kasi naghahanap ang mga tao ng panghahawakan. Biruin ninyo, ahas yung pinanghawakan natin. Di ba? Huwag kayong mag-alala. Magiging maganda ang pagtatapos ng 2024 dahil sa 2025, aasahan natin yung ahas. Di ba? Parang, kaya nga sinasabi ko, normal yun sa tao na naghahanap ng sa ako kahahawak. Kaya nga sinasabi natin, go back to the heart of worship. Go back to worship. Go back to God. Yun yung purpose nito. No? So, ano ang kailangan? Sabi dito, in the year that King Isaiah died, I saw the Lord sitting on the throne. When he died, now, ano ba yung nangyari King Isaiah? He was marked by political, military, and material success. Napaka-successful, naging materialistic din ng Israel at his reign because he was so successful and they lost the heart of worship. Interesting, na kapag sobrang yumayaman, nakakalimutan si God, no? Tingnan mo yung katabi mo, hindi niya nakakalimutan si God. Kasi hindi pa siya yumayaman eh. Pag yumaman yan, there is a sense of a spiritual decay, no? Kasi parang, okay, kung lahat naman ng kailangan ko, meron na ako, bakit ko kailangan yan? Di ba? So yun yung nangyari. There was a decay, materialism, di ba? Maganda rin nga, yung Christmas season, okay naman na bibigayan tayo, pero minsan na-stir up din yung materialism, di ba? Yung lahat na lang ng raffle, umaasa ka talagang mabunot, di ba? Parang, meron ba dito sa raffle sinasabi mo, sana hindi ako mabunot? Di ba? Hindi, di ba? Ang sinasabi mo, sana mabunot ako. Kasi, gusto mo eh, di ba? So medyo, minsan, yung materialism, na stir up yan pag Pasko. Buti na lang, natatapos ang Pasko, natatapos ang taon. At ngayon, babalik tayo. Ano nga ba ang kailangan sa lahat ng ito?
At ito po ang kailangan. Tanungin niyo ko ano. Ang kailangan po is, at the end of the era, is that you see the Lord. Kasi yun yung nangyari kay Isaiah. At the end of the year, at the end of an era, in the year that King Isaiah died, what happened? He saw the Lord. Sabi mo sa katabi mo, you need a vision of God. Oo, alam ko naman na siyempre, maka-Diyos naman tayo, pero what do you see? What do you have as a vision from God? But, biruin nyo, propeta na po ito. Pag sinabi kong propeta, nakakarinig to kay Lord lagi. Ang 60 plus chapters ng Isaiah, di ba? Ibig sabihin, lagi ito, pag nag-quiet time ito, Coach Sarah, talagang lagi yan may word. Pero, naiba siya, no? Nung natapos ang era, hindi na lang niya narinig si Lord, nakita raw niya. He had a vision from God. And it allowed na yung uncertainty will be turned to excitement and to a life of ano bang plano ni Lord sa buhay natin. Sino sa inyo gusto niyo ng blessing ngayong taon? Blessing? Sino sa inyo ayaw niyo ng problema? O, di ba? Yung iba gusto pa rin, ano? Okay, gusto niya ng problema, okay. Naalala ko lang, no? Wala na rito yung mga taga-Victory San Miguel. Si Pastor Anthony, pastor natin yan dito. May bagyo noon, bihirang bumaha sa San Miguel. Kasi lahat ng mga taga San Miguel dito nag-church yun dati. Ang layo, no? Tapos bumaha doon for some reason. Tapos di nila kailangan ng pagkain. Ang kailangan nila tubig. So, anong nangyari? Si Pastor Anthony, pumunta sa San Miguel. Matagal na to, hindi ko na alam, mga years na to eh. Kung gaano nakatagal yung Victory San Miguel, mga 6 years ago, ganyan. Alam nyo ba na dahil lang sa tubig, hindi na po natapos ang Victory Group doon. At ngayon, I think 6 years na yung Victory San Miguel. Dahil lang yun sa tubig. Eh, bakit nagkaroon ng simbahan? Kasi first time nilang nabaha eh. First time nilang nagkaroon ng, tapos na pala yung season na hindi bumabaha. Kakaiba to, may baha. At dahil doon, natuto silang kumapit kay God. Nagkasimbahan. Hanggang ngayon, meron pa rin. Bigyan ko example. Hindi nyo pa masyadong malinawan. Alam niyo yung 9/11, yung bumangga yung eroplano doon sa building sa New York. Alam niyo ba na nung nakita yon ni Pastor Rice Brooks, one of our pastors, si Pastor Rice, isa rin yan sa mga nag-plant dito sa Pilipinas. At alam niyo kung bakit siya pumunta rito? Kasi nagkakagulo. People power nun eh. May mga tangke. So nung napanood ni Pastor Rice, ang gulo sa Pilipinas, punta tayo doon. Di ba? Kakaiba talaga itong mga Amerikano. Pero kasi nga, in the period of uncertainty, you will have a vision of God. And that's the reason why you don't run away from it. You run to it. Kaya nga yung sa San Miguel, pumunta doon, nagkasimba, na-experience nila si God. Minsan ayaw natin ng mga problema sa buhay. And yet, yun ang dahilan kung bakit meron tayong Every Nation New York. Meron tayong church hanggang ngayon. Simula nung 9/11 hanggang ngayon. So that's around 20-year-old na yung church. Nandun na nga si Pastor Neil Perion ay nag-intern siya to become a minister in Every Nation New York. Taga rito rin yun sa Victory Baliwag, kung kilala niyo pa siya. Pero bakit na-plant yung New York? Bakit na-plant ang Victory 40 years ago is because nung may nag-people power, tayo, ayaw nating makigulo doon, pero yung mga Amerikano, pumupunta doon. At doon sila nag-preach ng gospel because in the year of uncertainty, in the year when an era ends, you can have a vision of God. Kapag dulo na, wala ka nang makita, doon mo makikita si God. Yun yung dahilan kung bakit importante ito. We need the vision of God in 2025. We need it at the end of 2024. So ngayong umaga, sino sa inyo gusto mong makakita ng vision of God as the end of the year? Okay, so ano ang unang nakita ni Isaiah na
I'm sure, makikita rin natin by the grace of God. Number one is, God is not boring. Okay, sabi mo sa katabi mo, hindi boring si God. Alam niyo yung bad boy image? Alam niyo yung bad boy? Tingnan niyo sino ang number one sa senatorial race next year? Yung bang magalang, mabait? O yung mukhang laging nagmumurat, salbahit, galit? Anong sagot? Sinong number one sa senatorial race? Eh di yung mga bad boy image. Tama ba? O, bakit ganon? Kasi ang tingin natin sa bad boy, exciting. Ang tingin natin sa bad boy, parang unpredictable. Pero ang tingin natin sa mabait, hindi exciting. Tama yung katabi mo, lagi lang yan simba ng simba. Wala yung school, bahay, school. May katabi ka bang gano'n? Opisina, bahay. Napaka hindi exciting. Now, tuloy, niisip natin, ayoko nung mabait. Boring! Pero nakita ni Isaiah at the end of a comfortable season of his life, hindi pala boring si God. Kasi nakita niya si God in the time that King Uzziah died. Now, balikan natin yung verse. No? I saw the Lord. No? Anong nakita niya? He saw the Lord sitting on a throne. Doon niya nakita. Nakita niyo na ba na si God na nakaupo sa trono? Hindi pa natin nakita yun. Na-imagine ninyo, pero hindi nyo nakikita. Ang nakalagay, I saw. May vision talaga. High and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Biruin nyo yung kanyang robe daw. Kunwari, kung may robe dito, natakban na kayong lahat. Di ba? Mga ganun. Parang yung sa Miss Universe, di ba? Mga haba ng robe. Si God daw, talang shh. Di ba? Hanggang lahat kayo dyan. Filled the temple. Now, bakit nasa temple si Isaiah? Kasi prophet siya eh. So, syempre, where do people come to encounter God? Sa temple. Kaya siya nandun. So, nung tapos na ang era ni Isaiah, saan siya pumunta? Pumunta siya sa temple. Lord, wala na. Tapos na. What do you have next? At doon niya nakita si God. So, kind of like yung temple, parang church today. Para rin kayong si Isaiah. Bakit ba kayo nag-church ngayon? Kasi iniisip nyo, paano ba ito magtatapos? At iniisip ninyo, sana ma-inspire ako ni God. Kung paano itong taon na to magtatapos. At alam nyo ba, kung ano pang meron, napaka-boring. Meron daw seraphim. Each had 6 wings. O, kaya ninyo? Ilan ang pakpak ng anghel? Dalawa lang dapat, di ba? Alam nyo, minsan, wag kayo nagpapaniwala doon sa mga Cupid, ganun. Ganun ba yung itsura ng anghel? Napaka-boring naman, di ba? Pagka-anghel, minsan nga, pag nakakita, parang feeling nila, mamamatay na sila, di ba? At alam nyo ba, nakakatakot yung anghel, no? But the angel covered his face at the sight and the presence of God. Sino sa inyo nakasakay ka na sa yung yung sa Laguna? Anong tawag doon? Yung may mga rides. Enchanted. Naku, na-inspire kayo. Baka mamaya mag-enchanted tuloy kayo. Naku, paggawa na yung tren, Malolos Clark, di ba? Hanggang Laguna yun. Naku, pambihira. Pag mag-enchanted tayo, sasakay ka lang ng Malolos, sakay ka ng train, nakakarating ka na ng Santa Rosa. At saya! Ang saya sana mangyari na yun. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpalakas ka. Palakas ka. Para exciting ang buhay. Baka di mo abutan yung tren. So, yun ang exciting. Now, pag sumakay ka nung space shuttle, anong ginagawa mo? Sino sa inyo pag nagsasakay ng ride, nakadilat? Oh, tatapang. Ako po hindi. Sumasakay lang ako, pero parang, wah! Nakapikit ako. Natakot ka ba? Hindi ako natakot. Pero nakapikit kasi ako. Isipin ninyo, sa sobrang exciting, kailangan mong pumikit. At hindi roller coaster ang pinag-iisipan dito. Si God. Ganun ba yung pagkakakilala mo kay God? Naisip ko nga
Lord, tulungan mo naman kami. Kasi kung yung mga tao, ang tingin kay God, boring, siguro hindi ka pa nila namimit. Baka ibang Diyos yung namit nila. Baka Diyos ng katang-isip nila. Pero yung totoong Diyos, hindi yan boring. Okay? Kasi yung anghel nga, napaka-exciting na niyan eh. Pero yung anghel, nagtatakip pa ng mukha. Si God! More than a roller coaster ride. And one called to another and said, Holy, holy, the whole earth is full of His glory. Biruin mo, buong mundo daw, filled with glory. Pag may nagko-concert na Koreano dito sa Philippine Arena, di ba? Napupuno yung Philippine Arena, pati yung NLEX. Pero hindi napupuno yung buong mundo. May nakita na ba kayo na kayang punuin yung buong mundo? Sabi na Isa, it's more than just filling the temple. It's filling the whole earth with His glory. The weight of His presence is not boring. Now, pag inisip nyo, sisimba ko, worship ako, parang boring naman, paulit-ulit lang yung kanta, hindi ako na-excite. Ang iniisip ko nga, baka hindi mo talaga namimit si God. Yun yung iniisip ko. Lord, tulungan mo naman kami, hindi ka namin namimit eh. Kasi ibang-iba yung nababasa namin sa Bible kaysa doon sa na-experience namin. Kaya minsan, importante talaga yung the end of an era. The end of the start of uncertainty. Because in the year that King Uzziah died, he saw the Lord. Ang reality, ito pa, tingnan natin yung verse. And the foundations of the threshold shook. Biruin mo, may earthquake. Pag na-encounter si God, na shook at the voice of Him who is called, and the house was filled with smoke. Kaya minsan, di ba, sa mga concert, may mga smoke machine, di ba? Gusto mo ba yan, Rainiel? Magmakanta ka rin. Come on, let's worship God. Shhh! Gano'n, di ba? Hindi natin kailangan yon, basta nandyan si God. Pero ito po yung reality. God is not boring. Sabi mo sa katabi mo, hindi boring si God. Itong, yung totoo, sin is boring. Ay, nako. Napagsinungalingan na po kayo ng demonyo pag naisip niyo pong mas exciting ang magkasala. Now, hindi naman po tayo, siyempre, kung hindi ako perfect, hindi rin kayo perfect. Meron ba dito? Perfect? Meron? Wala. Okay. So, pare-parehas lang tayo. Sino sa inyo, kapag nahihirapan ka sa buhay, gusto mo tumakbo sa kasalanan? Taas ang kamay. Ako lang. Samahan mo naman ako rito, Coach Sarah. Yung kunwari, nahihirapan ka sa buhay, uncertain. Ay, grabe, nahihirapan tayo. Pumunta tayo kay God. Hindi nga. Okay. Hindi. Pag nahihirapan, babalik sa kasalanan. Bakit anong iniisip? Kailangan ng comfort. Kailangan ng something na yung nasatisfy ka dati. Tapos doon ka pupunta. Pero over the years, hindi pa rin naman okay. But you could ask my wife, no? Pag nahihirapan kami, I have learned to run to God. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit. Nakakasawa rin magkasala eh. Hindi pa ba kayo sawa magkasala? Hindi ba masyadong exciting eh? Tingnan nyo ha, ang epekto ng kasalanan, mabilis, exciting. Pero yung consequence nito, madami. Madami. Sabi ko, ayoko na nito. Sawang-sawa na akong magkasala. Napaka-boring. Samantalang, pag sinunod mo si God, parang hindi natatapos yung excitement ng paggawa. Na parang katatapos mo lang dito, meron na naman. Tapos may blessing na naman. May mga unforeseen blessing. Yung kasalanan, napakaiksi ng satisfaction, pero ang kapalit nito, unforeseen consequences. Pambihira, no? Ang tagal mo nang ginawa yun, hanggang ngayon, nagbabayad ka pa rin. Pambihira talaga. Kaya mga kapatid, hindi po totoong God is boring. Sin is boring.
Kaya, ang napakasimple ko pong, sana pag-pray ninyo. In the period of the end of an era, learn to run to God. Tumakbo tayo kay God. Kasi ang nangyayari po, tumatakbo tayo papunta sa dati nating mga paboritong kasalanan. At na-realize ko, napaka-boring. Paulit-ulit ito, tuwing tumatakbo ako kay God, laging may breakthrough, laging may bago. Pati sa asawa ko, kung may 15 years na kami, may bago na naman kaming na-experience. Hindi ka mukha nung tatakbo ka sa kasalanan, lahat ng magandang meron ka, matatapos na rin yan. Hindi exciting. Alam nyo ba yung 5-course meal? Yung, sino sa'yo nakakain na kayo sa ganun? Kasi ang gusto natin, fast food lang di ba? Yung pag binigay, kain na kagad. Tapos na. Naku, alam nyo ba, si God ay hindi fast food. Siya ay parang 5-course meal. Merong appetizer. Meron pa. Tapos pagka may ganun pa, charan! Tapos may steak. Tapos meron pang dessert. Naku, yung kasalanan, fast food. Paulit-ulit. Mukhang masarap. Mabilis makuha. Pero boring talaga siya. Boring. Tsaka napakamura. Samantalang si God, He's the best. He's the most exciting person you will ever meet. In the year that King Uzziah died, pray for a vision of God. That you will see the Lord in your midst. Run to God and have a renewed purpose. Parang napaka-exciting ni God. Palakpakan naman natin si God. Di ba? Parang, okay, sige. Siguro may tanong kayo, Pastor, paano ko malalaman kung na-meet ko na si God? Okay, gusto niyo ba malaman? Kasi baka mamaya, hindi ko pa pala na-meet. Kasi parang yung sinasabi ni Pastor, parang hindi yun yung Diyos na kilala ko. Ito po ang nangyari sa kanya. Sabi sa verse 5, and I said, woe is me, for I am lost. Tingnan nyo sino sa inyo nagdadasal? Ganito. Pag hindi mo pa na-encounter si God, ang dasal mo ganito, Lord, sana po mamatay na sila. Mga ganon. Sana po parusahan nyo sila kasi masama sila. Buti ako, ang bait-bait ko. Pero sila, mali. Tingnan nyo Pero tingnan nyo, nung na-encounter niya si God, nung na-encounter niya si Isaiah, he stopped talking about others and he started talking about himself. Yung totoong nakaka-encounter kay God ay tumitigil na pong pag-usapan ang iba. Ang kanya pong sinasabi ay, Lord, ikaw lang ang mahalaga. At ako, hindi nga ako mahalaga I am lost. I have nothing. Now, think about it propeta po ito. Isipin ninyo, meron po bang mas spiritual pa kaysa kay Isaiah? Wala. Alam niyo po bang naging martir ito sa kanyang faith? Namatay for his faith. Meron po ba ditong mamamatay para sa faith mo? Wala. Wala pong mas magaling kay Isaiah. And yet, at the sight of God, he said, hindi ako magaling. Wala ako. And I can't even talk about others because I'm no better than them. Okay, so, doon natin malalaman. Matitigil po yung mga hanas natin sa iba. Matitigil yung mga reklamo natin sa iba. Ang makikita mo talaga, Lord, hindi naman problema yung iba Ako yung problema. Yun. Yun ang resulta nito. But, at the same time, overwhelming but captivating. Sabi niya, kasi tingnan mo, kung nakikita mo na parang wala kang kwenta, dapat layuan mo na si God. Pero ang nakita ni Isaiah, gusto ko pa. Lord, nandito pa ako. I want more. Di ba? Kunwari, po kayo, space shuttle. Di ba? Sino sa inyo umulit ka nung ganon? Di ba? Ngayon siguro hindi na kasi tumataas na yung BP mo no? Pero yung mga bata, di ba? Parang, ang saya! Nakakatakot! Pero isa pa! Sakay pa tayo uli.
Alam nyo ba na sobrang excited kahit mga anghel na pag-usapan tayo? Bigyan ko po sa inyo nakapanood na ng Squid Game 2. Wala. Naks naman. Nagbabasa lang kayo ng Bible. Sino nakabasa ng Bible nung Pasko? Puro Bible lang kayo. Wow! Amazing! Okay, no? Ano po nasabi sa 1 Peter 1:12? It was revealed to them that they were serving not themselves but you in the things that I have now been announced to you. He was talking about Christmas. He was talking about the gospel. Who preached the good news to you by the Holy Spirit sent from heaven. Ano sabi ni Pedro? Things into which angels long to look. Alam niyo po bang yung mga anghel may Netflix sa langit? Sino yung Netflix sa langit? Ikaw. Ikaw. Pinanonood ka na lang. Grabe. Si Coach Saray, kakasal na siya. Makakabayad kaya sila ng lahat ng kanyang babayaran. Pero napaka-faithful ni God. Tapos pinanonood nila kung na-excite ka sa kasal mo. Oh, alam mo ba, pati yung mga anghel, excited sa grace ni God, sa gospel. Kung ikaw na-excite ka sa Squid Game, yung anghel na-excited sa'yo. Tapos ikaw hindi ka excited sa buhay mo, boring. Naku, wala na pong exciting kung hindi kung ano ang ginagawa ni God sa buhay mo. That is very exciting. And sino sa inyo, excited ka, makita yon sa buhay mo. Come on, balakbakan mo naman si Lord. No? So, una, God is not boring. Number 2, God is holy. Hindi siya boring, pero siya rin ay holy. Alam nyo ba na napakahirap mag-correct ng tao? Bakit mahirap? Kasi daw, pag nagturo ka, bumabalik daw sa iyo. Alam nyo ba kung ganito yan, no? Sino sa inyo mga walang ginagawang mali sa buhay? So lahat tayo meron. So ibig sabihin, para bumuti ang 2025 natin, kailangan may magbago sa atin. Tama ba? Paano natin gagawin yun kung lahat na lang nang nagko-correct sa'yo, iko-correct mo rin? Ako lang, ikaw din. Wala na. Tigilan na natin ito kasi pag kinorek mo yan, kukorek ka rin niya, ayaw mo yun. Walang makokorek. Now, sino lang po yung ituturo natin na wala tayong masasabi sa kanya? Si God. Napaka-importante ng worship, mga kapatid. Kung walang worship, walang correction. Kasi pag si God ang nakaturo, sino lang ang mali? Ikaw! Alam ka naman siya. Ang makikita mo yung mali mo, hindi yung mali ng iba. Kasi at the sight of God, He is never wrong. You are always wrong. That's why you stop talking about others. And start talking about yourself. God is holy. Kaya alam nyo, importante na magsimba. Tingnan nyo yung New Year's resolution. Diba? Sino sa inyo gumagawa nun? Ayaw nyo nang gumawa. No? Yung sa January, mag-exercise na ako. Alam nyo kung bakit hindi natutuloy? Kasi ang nakikita mo, hindi ko natutuloy. Siya rin naman, ganun eh. Siya rin naman, hindi naman siya nag-exercise. Ako rin, wag na. Yung ganun. Hindi po tayo magbabago kasi ang reference point natin, laging ibang tao. Ang importante, si God. Nandun po natin nakikita kung ano po yung mga dapat nating iayos sa ating mga buhay. Ang tingnan nyo po, gaano ka-holy si God? Sabi doon, and one called to another and said, Holy, holy, holy. Hindi lang po isang beses, 3 ulit. Ang tawag po dyan ay superlative. Siya po ay pinaka-holy. Wala nang ibang kamukha niya. I think sa normal na English is, there is no one like Him. Kaya may kanta tayong ganun, di ba? There is no one like our God. Yung totoo yun. Yun talaga. Kasi kung kamukha lang din natin si God, bakit pa tayo nag-worship? Wag na. Worship mo na lang yung katabi mo. Hindi. Kaya natin siya worship, kakaiba siya. Siya talaga yung wala tayo niyan.
At siya talaga yung kailangan natin sa pagtatapos ng taon, maging sa bagong taon. At ang sabi niya, woe is me, ang ibig sabihin po ng woe is me, is wala akong kwenta. Ano sabi niya? For I am a man of unclean lips. Alam niyo po ba kung anong calling nito sa buhay? Major prophet itong si Isaiah. Anong ibig sabihin? Si Obadiah prophet, 21 verses. Napakahina makinig kay Lord. Ilang paragraph lang. Alam niyo ba si Isaiah kung gano'ng karaming naparinig? Halos lahat ng Christmas prophecies galing kay Isaiah. Lahat yun nagkatotoo. Nakikinig kay God, nagsasalita tungkol kay God, at ang sabi niya, marumi ang aking bibig. Pambihira yun. Para kung sinabing, ako pastor, siguro sa tingin ninyo, magaling ako magsalita. Pero pag nagwo-worship, hindi ako magaling. At the sight of God, I am wrong. He is right. At yun ang dahilan kung bakit tayo magbabago, bakit tayo magpo-progress. Hindi po yung mga New Year's resolution. Worship. Now, naalala ko po, nung first year college po ako sa PLM, nakapasa ako sa PLM. Hindi ko alam na ano pala yun, puro pag yung mga Philippine Science, Quezon City Science, doon pumapasok. First day namin, yung teacher namin, sinong magaling sa math? Ganun. Nung high school ako, magaling ako sa math. Nagtaas akong kamay. Tapos punta sa board yung may babasahing problem, paunahang sumagot. Aba yung kalabang ko, nagbabasa pa lang, tapos na. Sabi ko, galing naman. Akala ko magaling ako sa math, parang magaling pala to. Tapos tinanong ko, graduate ng Philippine Science High School. Tapos yung isang napansin ko, lahat pala ng kaklase ko, either graduate ng Makati Science High School, Philippine Science High School, halos lahat sila DOST scholar, yung Department of Science and Technology scholar. Sabi ko, nakakahiya. Di pala ako marunong sa math. Sorry. Paturo nga sa math. Sino sa inyo yung kabuhayan mo, feeling mo, doon ka magaling? Di ba? Ako, pastor, natural lang. Alam nga namang hindi ako marunong magsalita. Di ba? Nanahimik ako dito. And yet, at the sight of God, there's always something to improve. I am not good enough. Siguro, ang galing-galing ni Coach Sarah mag-preach sa campus, and yet, at the sight of worship, there's always something, I am not good enough. God is holy. You are not. Saan ba nanggagaling ang value mo sa buhay? Sa iyong profesyon, sa iyong pera? Paano kung wala ng lahat yan? Where do you get your value? At the sight of God, none of this matters. You are lost. And even at your best, you are like, sabi ni Isaiah, all my good deeds are like filthy rags. Para lang daw po itong maduming basahan. Kaya wag po tayong magmalaki sa Diyos. Ipagmalaki natin si God. Ulitin ko wag po tayong magmalaki sa Diyos. Ipagmalaki natin si God. Because even at our best, it is not good enough. Alam niyo yung gaslighting, uso yan sa mga next gen. Yung parang hindi pa pwedeng pagsabihan yung mga bata, oy, ginagaslight ako ng nanay ko. Ano ba yung gaslight na yan? Yung parang hindi na pwedeng pagalitan yung mga bata. Bakit? Ano po bang motto ng mga bata? Authenticity is good. Ganito ko Accept me for who I am. Now, ang tanong ko, sino po sa inyo nagwawalis sa bahay? Yan. Sino po sa inyo nagba-vacuum? Paano nyo nalalaman kung saan yung madumi? Buksan yung ilaw. Sino sa inyo nagwawalis ng gabi, nakapatay ang ilaw? Paano nyo makikita kung saan yung madumi? Alam nyo kung paano nyo makikita ang madumi yung bahay ninyo?
buksan ninyo yung ilaw. Sa umaga kayo maglinis. Ibig sabihin, yung totoong kalalagayan ng bahay ninyo ay makikita ninyo sa liwanag. Therefore, you can only be authentic at the presence of God. Ibig sabihin, pag kayo po'y palayo kay God, hindi po kayo nalalapit sa katotohanan. Bakit? Madilim eh. Nandun yung liwanag. The more that you come to God, yes, you feel you are not enough, but that is the truth. You will see who you really are at the sight and the presence of God. Kung gusto mo talagang umayos yung, ba't kaya ganito buhay ko? Ayaw umayos. Paulit-ulit na lang. Bakit paulit-ulit? Kasi may paulit-ulit kang hindi dapat ginagawa. Hindi mo makita, hindi ka rin makorek ng nanay mo, ng tatay mo. Sino magkokorek sa'yo? Mag-worship ka para ikaw ang makakita because you are only really, really authentic at the presence of God. Because He is light, He can show you the dirt in your life. Buti na lang, may pag-asa tayo. And that is God. Now, lastly, God is missional. Okay, sabihin niyo po, missional. Ano po ba ibig sabihin nun? Sabi niya, woe is me. Pero binigyan siya ng burning coal. Para saan po yung burning coal? Ang nakalagay po doon, my guilt is taken away. Sabi po sa sunod na verse. So, the point is, it's like atonement at the altar. Meaning, makasalanan siya, pero through fire and the altar, the offering, he was made clean. Yun lang yung point, no? Tapos, anong sabi niya? Here I am, send me. Saan? Ikaw, tanong ko sa inyo, Coach Sarah. Sabi ni Lord, papadala kita, Coach Sarah. Saan? Ito ang sabi. And He said, go and say to these people who keep on hearing and do not understand. Keep on seeing but do not perceive. Grabe na. Si Lord, papadala ka sa mga taong kahit kailan hindi makikinig. At kahit ano sabihin mo, hindi nila yun makukuha. Tapos, and their hearts are dull. Ano po ibig sabihin ng dull? Mapurol, insensitive kay God. Alam mo, hindi natin alam, no? Most probably, si Coach Sarah, halos mas matagal naman ako sa ministry kaysa sa kanila. Pero, for sure, may nakikita rin yan, dinidisciple, pero parang hindi nakakarating. Talagang, ang tingin pa rin kay God, boring. The heart is dull. It doesn't seem to affect your life. Lest they see with their eyes. So, the point is, mapurol. Tapos sabi ni God, tinanong niya si Isaiah, sabi niya, Lord, gaano ko katagal nasasabihin ang iyong mensahe sa mga taong kahit kailan ay hindi makikinig? How long? Oh Lord. Until cities lie in waste, hanggang masira na lahat. Ngayon kung sasabihin ko po sa inyo, sabi ni God, I'm sending you to out of the boring ang buhay mo, I'll give you a mission. Mission to where? To a people who is hard-hearted, will never listen to anything that you say, who are materialistic, in cultural decline. After a while, sila po'y sasakupin ng Assyria. So I want you to dedicate your life in preaching the gospel to the people who will never listen to anything you say, and you will never have any success, and you will be nothing but failure. At alam mo kung anong sabi ni Isaiah? Here I am, send me. Sabi ko, ikaw ba, Sarah? Alam mo yung mga nag-full time dito, may mga iba pang gusto mo, ikaw gusto mo mag-full time, di ba? Ito mga gusto. Alam mo bang ang mission mo sa buhay ay mag-one-to-one, mag-disciple sa mga taong kahit kailan ay hindi makikinig. Niisip ko lang, kung ganun ang mission, you will never be successful. And you say, here I am, send me. Napakasaya mong tao para gawin mo yun.
Sobrang saya mo naman na kahit walang resulta yung gagawin mo, okay ka pa rin. Sino sa inyo gusto mong gawin yon? Yung may gagawin ka, pero kahit kailan, walang resulta. Ayaw mo yun, di ba? Ang ibig sabihin, no, sobrang pinuno siya ng grace ni Lord. Here's the point. Alam nyo, pag nagwo-worship tayo, we will learn not to look on the results. Because we are filled with the grace of God, we do it not for the result, but for God. So we do our best for God, and we leave the results for God to do. Minsan, masyado tayong focus sa grades, sa finances. Alam ninyo, yung resulta ng finances, ng karir, hindi po yun yung focus. Kasi kahit ganun kakagaling, it is filthy rag to God. Focus on the grace of God in your life. The reason why you do the mission of God is because you are overflowing. Wala akong magawa eh. Nag-overflow talaga. Pero kung may mamangyayari, hindi ko alam. But it is the grace of God that allows us to be on mission. And so as we wind down to a close now, we're gonna do communions. Siguro maybe we can respond din in worship, no? So yung fire, yung burning coal represents justice, sa altar, substitution, and forgiveness. So basically, itong verse na ito is referring to Matthew 27:45-51, when Jesus died on the cross, nahati yung curtain. Diba sa Matthew 27, may earthquake nung namatay si Jesus? Tapos sabi niya, it is finished. So, sa Isaiah 6, may earthquake din. And it all released the grace of God. And actually, you're gonna see it in verse 13, the holy seed, and refers to Jesus Christ. So, basically, itong Isaiah 6 is all about the gospel. And the only reason why you could be on a mission, not just to the ends of the world, but to your neighbor. Alam mo ba yung sabi ni God, i-reach out mo yung kapitbahay mo, yung kapatid mo, na kahit kailan, hindi makikinig. Bakit, Lord? Hindi naman dahil sa kanila eh. Dahil sa akin. Dahil kasi napuno ka, tinatanggap mo yung grasya ko, at wala kang magawa dahil ito ay nag-overflow. You do not go on a mission because of success. You go on a mission because you have a vision of God in your life. Kaya naman sa dulo, no matter the uncertainties, He said, "Here I am, send me." And so, Pastor Steve said this, sabi niya, worship leads to missions, and missions end in worship. Ano po ibig sabihin yan? Kung wala ka na pong makitang maganda sa buhay mo, mag-worship ka. At alam mo, God will fill you so much, you will overflow, you will have something to do in life. At dahil may nagawa ka, hindi naman dahil yung result eh. Even the mission will end in worship. Hindi po yung resulta, pero yung relasyon natin sa Diyos. Kaya sabi nga ni John Piper, mission exists because worship doesn't. May kilala ka bang tao na walang ka-purpose sa buhay? Na parang ang feeling nila kung sino sila, anong trabaho nila, mga achievement nila, yun na yun. Kawawa yung mga yun. Pag nawala yung mga inaasahan nila sa buhay, they will see a period of uncertainty. And hopefully, we share the gospel and say, in the year that King Uzziah died, in the period of when everything is done, hopefully you will see the Lord of the Bible. Not the Lord of religion, but that you will see God. Why don't we all stand as we also come to a time of communion? Let's, pwede po bang hawakan natin yung ating mata? And so Lord, alam ko naman na we are a worshiping people. Pero Lord, ano yung magiging kaiba? Lord, in the end of an era,
is the start of uncertainty. Lord, kaysa humawa kami sa mga paputok, sa ahas, Lord, I pray, in the time of uncertainty, Lord, that we will see God. Lord, I pray that we will see you, that you are not boring. Lord, that we will see you, na ikaw lang yung pag-asa upang maitama ang mga mali sa aming buhay. Bakit? Ikaw lang yung holy. And so at the presence of God, nothing is enough. But in the presence of God, there is grace, overflowing grace. Lord, that we are not worthy, but that you make us worthy to be on a mission. Lord, mula ngayon, we will do our best for you, not because we are good, but because you are good. And Lord, that we will leave the results to God. Lord, maraming salamat po. And as we respond and partake of the communion, may we be reminded of the gospel as the only reason that we have a life to live in 2024 and beyond. Lord, maraming salamat. In Jesus' name, amen and amen. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.